Radyo Patrol 6:30. Nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM Radyo Patrol 6:30. Tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo, patuloy na magbabalita at maglilingkod kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 4:01 ng hapon. Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Ngayon po ay Webes, Hulyo 31, 2025. Sa ating headline sa hapon, dalawang itinuturing na missing links sa kaso ng mga nawawalang sabungero, arestado. PNP walang nakuwang DNA profile sa mga narecover na buto mula sa Taal Lake. Patong-patong na bangkay na diskubre sa illegal na punerarya sa Maynila. Lalaking nagpapagasolina binaril ng riding in tandem, patay. Patay na sanggol na tagpuan sa ilog sa Rizal. Heavy equipment na hulog sa bangin sa Benguet, dalawa, patay. Draft resolution para sa magiging tugon sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, pinaiikot sa Senado. Dagdag pensyon sa SSS, inanunsyo. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Sa ngalan po ni Tony Velasquez. Ako po si Steve Raz at sa detalye ng ating headline sa hapon. Kapamilya, hawak na ng Philippine National Police ang dalawang kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan na sina Ella Kim at Jose Patidongan na umano'y missing link sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, naaresto ang magkapatid sa hindi tinukoy na bansa sa Southeast Asia at naibalik sa Pilipinas noong July 22. Si Ella Kim ang sinasabing nag-withdraw sa ATM account ng isang nawawalang sabungero, habang si Jose ang nakuhanan ng video na umano'y nag-escort sa isa pang nawawalang sabungero. Bukod dito, nadiskubring sangkot din sa kasong robbery si Jose, habang may nilabag ding batas si Ella Kim sa paggamit ng ibang pangalan sa pasaporte. Una nang sinabi ni Julie Patidongan na may dalawa siyang tauang may alam sa pagkawala ng mga sabungero, bagay na kinumpirma ng PNP na kanyang mga kapatid. Samantala, bigo ang Philippine National Police na makakuha ng DNA profile sa mga butong na-recover sa Taal Lake. Sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na nahihirapan ang forensic group na makakuha ng DNA dahil kontaminado na ang mga buto bunsod ng matagal na pagkababad sa tubig. Pero 3 DNA profile naman anya ang nakuha sa 3 buto na na-recover sa sementeryo sa Batangas. Sinasabing mula sa 2 lalaki at isa babae ang mga buto, pero negatibo sa DNA matching sa 23 DNA reference mula sa mga nawawalang sabungero. Nilinaw ng Philippine National Police o PNP na walang kinalaman sa kaso ng missing sabungero ang pagkakasibak kay General Romeo Macapas bilang hepe ng CIDG. Balita mula sa Camp Crame at ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly. Steve, ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, agad na ginampanan ni Police Brigadier General Romeo Macapas ang kanyang tungkulin, lalo na sa kaso ng missing sabungero nang maging hepe ng CIDG. Sa katunayan, si General Macapas anya ang nakakuha at nagbalik sa bansa sa 2 kapatid ni alias Totoy o Julie Patidongan na itinuturing missing link sa kaso ng missing sabungero. Kuha po yan ni General Macapas mismo na napakatahimik, walang ingay, hindi natin pinaputok sa media kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabungero. Sabi ni Fajardo mismong si Macapas ang nag-request kay PNP Chief Police Major General Nicolas Torre III na ilipat siya sa ibang region para maging Regional Director. Inilipat si Macapas sa Region 12 para makatulong na wakasan ng smuggling sa Mindanao at para sa mapayapa at maayos na barn election. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero,
DZMM. Maraming salamat Radyo Patrol Kelly Cordero. Sa ibang balita naman, tumaob ang motor bangka na may lulag mahigit 20 individual sa karagatang malapit sa Balesin Island sa Quezon. Balita mula sa Maynila, atid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Steve, sa investigasyon patungong Mauban at Atimonan, Quezon ng motorbangka nang mawala ng balanse matapos magsiksikan ng mga pasahero sa kaliwang bahagi o port side ng bangka kaya ito tumaob. Agad namang nakatawag ng tulong ang isa sa mga pasahero sa may-ari ng bangka na agad nagpadala ng rescue team para iligtas ang 22 individual at kapitang sakay nito. Lumabas rin sa investigasyon na overloaded ang motorbangka na isang fishing boat at nakisakay lamang ang mga pasahero dahil walang biyahe sa lugar. Samantala, inisyuhan na ng Enforcement Inspection Apprehension Report ang kapitan ng bangka dahil sa paglalayag ng walang clearance mula sa Philippine Coast Guard. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat Bert Dizon. Pasintabi po sa mga kumakain na diskubre ang patong-patong na bangkay na nakalagay sa body bag sa isang bahay na illegal na nag-ooperate bilang funeral parlor sa Santa Cruz sa Maynila. Sa raid ng Manila Sanitary Department, halos malusaw na ang ilan sa 10 bangkay dahil sa formalin dahil 3 buwan na umano itong nakalagak. Na lamang walang lisensya para mag-operate, wala ring sanitary at health certificate ang punerarya na mismong bahay na tinitirhan ng may-ari at pamilya nito. Ipinasara na ang punerarya at inaalam na kung ang mga patay ay ginagamit para magpasugal. Handa namang sagutin ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang gastusin sa pagpapalibing o pagkikremate ng mga bangkay. Isa pa pong sensitibong balita, isa ang patay na sanggol ang nakitang palutang-lutang sa ilog sa Angono sa Rizal. Unang inakalang laruan ng 5 buwang sanggol na hinihinalang 2 araw ng palutang-lutang. Patay naman matapos barilin habang nagpapagasolina ang isang 34 na taong gulang na lalaking freelance DJ sa Barangay Pamplona 1, Las Piñas. Sakay ng pick-up ang biktimang nagpapakarga sa gasolinahan ng lapitan at pagbabarili ng riding tandem. Naapakan pa ng biktima ang gas pedal kaya bumangga sa pader, sumabog ang gulong at nawasak ang harapang bahagi ng sasakyan. May nakuha rin umanong hinihinalang shabu sa sasakyan ng biktima. Iniimbestigahan pa ang motibo sa pamamaril. 2 ang patay sa heavy equipment na nahulog sa bangin sa La Trinidad sa Benguet. Papuntang heavy equipment sa barangay Bineng para mag-clearing operation nang mawala ng kontrol ng operator habang palusong sa kurbadang bahagi ng Lower Kesbeng poblasyon. Sugatan din ang 2 sakay ng heavy equipment na sinasabing nahulog sa banging may lalim na 100 metro dahil sa pumalyang preno. Patay naman ang isang lalaki matapos tagain ng barangay tanod sa Barrio Pogi sa barangay 34D sa Davao City. Sa investigasyon, nasa labas ng bayang biktima at kapatid ng lapitan ng sospek at tagain ng 3 beses. Nakaganti pa umano ang biktima at nasaksak ang sospek. Inaalam ng motibo sa krimen. Kanya-kanyang lambat na mga isdang dumagsa sa baybayin ng mga residente ng Barangay Sabang sa Vinzons, Camarines Norte. Pinaniniwala ang napadpad sa dalampasigan ang maliliit na isdang bulinaw o anchovy, bunsod ng magnitude 8.8 na lindol na yumanig sa Russia kahapon at tsunami sa ilalim ng dagat. Nilinaw naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagkataon lang na nagkasabay ang fish beaching o paglapit ng mga isda sa Pampanga at tsunami na iginit ng FIVOLOX na walang idinulot na significant sea level disturbance sa Pilipinas. Samantalang kasunod ng tsunami warning kahapon, naramdaman ng mga residente ang biglaang pagtaas ng tubig at malalaking alon sa Viga, Catanduanes. Wala namang naiulat na nasaktan. Alaga ng pinsala sa agrikultura ng mga nagdaang kalamidad na dagdagan pa. Balita mula sa Quezon City atid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus! Steve, sumipa na nga sa higit 3 bilyong piso ang kabuang halaga ng pinsala sa agrikultura ng habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emong. Base sa datos ng Department of Agriculture, higit 56% dito o halos 1.70 billion pesos ang pinsala sa produksyon ng bigas na sinundan ng high-value crops gaya ng pinya at saging. Apektado rin ang higit 73,000 mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Bilang tulong, sinabi ng DA na naglabas ito ng higit 653 million pesos na ayuda para sa mga magsasaka. Nagpautang din umano sila sa mga magsasaka gamit ang Survival and Recovery Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus Legaspi.
Inilunsad ng pamahalaan ng bagong programang layong pataasin ang kamalayan ng publiko sa sakuna at epekto ng climate change. Sa kick-off event ng Panatag Pilipinas, tinuruan ng mga dumalo ng mahalagang safety and evacuation tips tuwing may bagyo, lindol at tsunami. Target ng programa ang kabataan at iba pang vulnerable sector tulad ng mga matatanda at mga person with disability. Inaasahang susuportahan ng mayorya ng Senado ang isinusulong na investigasyon sa umano'y hindi patas sa joint venture agreements sa mga water districts sa mga private concessionaire. Balita mula sa Senado atid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert. Steve, umaasa si Senate Deputy Minority Leader Rizal Teveros na makakakuha siya ng mayorya ng suporta mula sa mga senador na isinusulong na investigasyon sa hindi patas sa joint venture agreements ng mga water districts sa mga private concessionaires. Ito'y matapos banggitin ni Pangulo Marcos Jr. sa kanyang sona na aayusin ang serbisyo ng tubig at papanagutin ang mga palpak na serbisyo ng mga water districts at kanilang mga joint venture partners. Sinabi ng Teveros na sila sa Senado ay sensitibo rin pagdating sa feedback ng publiko kaya umaasa makakakuha ng suporta kahit padalawa sa mga kasamang mambabatas ay may negosyo sa tubig. Inihain ni Ontiveros ang Senate Resolution number 16 kung saan pinaiimbestigahan ang palpak na serbisyo at hindi patas na provisyon sa mga kasunduang pinasok ng mga water districts sa mga water concessionaire tulad ng Prime Water, Manila Water at Metro Pacific Water. Giit ng Senadora, ang usapin ng mabaho, maruming tubig at hindi maayos na serbisyo ay pumapasok na sa dignidad ng bawat tahanan at mga pamilya, kaya naman porsigido siyang ituloy ang pagsiyasat dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM. Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, pinaiikot sa Senado ang draft resolution na layong linawin ang magiging tugon kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Rizal Teveros, 4 na senador na ang pumirma sa draft resolution. Iginagalang anya ng Senado ang Korte Suprema pero obligasyon din ng mataas na kapulungang bigyan ng accountability ang publiko. Una nang sinabi ni Senate President Francis Cudero na posibleng mauwi sa constitutional crisis sakaling hindi sundin ang desisyon ng Korte Suprema. Pero para kay Teveros, maaga pa para ibasura ang Senado ang articles of impeachment laban sa bise at dapat hintayin muna ang desisyon ng Korte Suprema sa ihahaing motion for reconsideration ng Kamara. Iginiit ni Integrated Bar of the Philippines past President Attorney Domingo Cayosa na hindi dapat makialam ang Korte Suprema sa trabaho ng Kamara at Senado pagdating sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Papasukin na nila yung hindi naman nila poder, kagaya ng poder ng impeachment court ng Senado o yung poder ng mga congressman na mag-evaluate at mag-decide kung anong klaseng impeachment case ang kanilang ipa-file. Hindi na sila supreme doon. Para naman kay Senator Panfilo Lacson, mainam na kilalanin na lang muna ang desisyon ng Korte Suprema para maiwasan ang krisis sa mga institusyon ng pamahalaan. Sundin natin ngayon kasi sa tingin ko, inaction is compliance. Huwag nating sabing dinidismiss natin kasi we're taking action. Huwag din tayo mag-attempt man lang na ituloy natin ang trial kasi that's disobedience to sa ruling ng Korte Suprema. Inihain sa Kamara ang resolusyong layong pagtibayin ang paglahok ng mga civil society group bilang observer sa pagtalakay ng pambansang budget. Balita mula sa Kamara ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam? Steve, layo ng House Resolution 94 na i-institutionalize ang paglahok ng civil society group bilang non-voting observers sa mga pagdinig ng House Appropriations Committee kung saan tinatalakay ang panukalang pambansang pondo. Pinangunahan ni na House Speaker Martin Romualdez at mga kinatawan ng Tingog Party List ang paghahain ng panukala. Dahil nito ang mas inklusibo at bukas na budget process at matiyak ang accountability o pananagutan dito. Umaasa mga mamabatas na ma-adapt ang resolusyon bago magsimula ang pagtalakay sa 2026 proposed national budget. Sa ilalim ng proposed guidelines, ang naturang komite ang tutukoy sa eligibility, accreditation process at saklaw ng paglahok sa mga society group alinsunod na rin sa House rules. Binigyan diin ng mga mambabatas ang mahalagang ambaga ng mga nasa iba't ibang sektor para maging gabay sa pagbabudget. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado,
Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Good news po muna mga kapamilya, inaprubahan ng taunang 10% taas pensyon sa Social Security System sa susunod na 3 taon. Sa anunsyo ng SSS, tataas ang retirement, disability at survivorship pension sa 3 taunang tranche simula ngayong taon. Kaya sa loob ng 3 taon, tataas sa 33% ang makukuhang pensyon ng mga retirado habang 16% naman sa surviving beneficiaries. Tiniyak naman ng SSS na walang dagdag kontribusyon sa harap ng taas pensyon. Inaasahan ding nasa 3.8 milyong pamilya ang makikinabang sa taas pensyon. At susunod, higit 40 milyong pisong halaga ng smuggled na imported vape products na harang sa Maynila. At sa ating headline abroad, singer Katy Perry at dating Canadian Prime Minister Justin Trudeau spotted na magkasama sa restaurant sa Canada. Ang mga detalye sa pagbabalik ng headline sa hapon. Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Hanap mo ba ay balita? Mga kwentong magpapatibok sa puso? Katatakutan? Kahit ano ang gusto mong pakinggan, meron dito niyan sa Spotify podcasts ng DZMM. Maging una sa balita, public service, pati sa entertainment. Meron po siyang parang maliit na bukol. Siya po ay diagnosed na osteosarcoma. Ito po ay nagkakaroon ng bukol sa buto, nagkakaroon ng nawawala ang kanyang function. Now, Manilin, ano ba ang ating kailangan? Ang po namin ay blood donor po ng platelet po para sa operasyon po niya bukas. Makakausap natin si Manling Mariposque para ikwento sa atin ang naging matagumpay na operasyon ni Franz. Masaya po siya ngayon kasi nawala na po yung masakit sa paa niya, na matagumpay po yung operasyon niya. Kaya po ako ay tuwang-tuwa bilang tita po na masaya, nakikita ko siya na masaya din. Maraming salamat po, napakalaking tulong po ang naibigay. Headline sa hapon. Headline abroad. Headline abroad. Alas 4:19 na po ng hapon, nagbabalik po headlines sa hapon. Sa ating headline abroad, nag-iwan ng maraming sugatan at matinding pinsala sa mga gusali ang magnitude 8.8 na lindol na tumama sa Kamchatka, Russia, habang wala pa namang ulat ng mga namatay. Sa iba pang headline abroad, spotted ang singer si Katy Perry at dating Canadian Prime Minister Justin Trudeau na magkasamang nagdi-dinner sa isang restaurant sa Montreal, Canada, sa harap ng umuugong na may relasyon ng dalawa. Nitong buwan lang, inanunsyong hiwalay na ang singer sa longtime partner na si Orlando Bloom, habang 2023 nang inanunsyo ni Trudeau na hiwalay na sila ng misis na si Sophie Gregoire. Reportedly dating din ang Naked Gun co-star sa sina Pamela Anderson at Liam Neeson na sinasabing magkasama ang dalawa sa bahay ni Pamela sa Canada. Sa ibang balita naman, itinalaga si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bagong commanding chief ng Philippine Army. Papalitan ni Lieutenant General Navarrete si outgoing Army Chief Lieutenant General Roy Galido na nagretiro ngayong araw. Dating nagsilbi si Navarrete bilang hepe ng Western Mindanao Command at humawak ng ilang mataas na posisyon, kabilang na sa 1101st Infantry Brigade, 11 Infantry Division at iba pa.
Sa change of command ceremony, nagpasalamat si Pangulong Marcos sa serbisyo ni Galido at tiniyak ang buong suporta sa bagong hepe ng Army. Ikinalugod din ng Philippine Army ang pagdalaga kay Navarrete na kanilang inilarawan bilang batikan at may malawak na karanasan sa pamumuno. You will be assuming your role at a time when geopolitical tensions and global uncertainty are high. This will demand your vigilance and leadership to deliver clear direction and to show a firm commitment. Naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang tangkang pagpuslit ng higit 40 milyong pisong halaga ng imported vape products sa Manila International Container Port. Ayon sa BOC, lula ng mga kontrabando ng 3 container van na idineklarang mga kitchenware mula China. Inihanda na ang kaso laban sa importer at consignee ng mga nasabat na kontrabando. Dinagdagan pa ang mga cashless turnstiles sa MRT3 para sa mas mabilis na pagsakay ng mga commuter. Sa ngayon, tig-2 cashless turnstiles na ang nakakabit sa Ayala at Cubao stations, habang tig-isa sa bawat entrance at exit ng iba pang istasyon. Sinabi ng Department of Transportation na magdaragdag pa ng mga cashless turnstiles sa iba pang mga istasyon sa mga susunod na araw, bilang tugon pa rin sa utos ng Pangulo na mas padaliin ang pagbabayad ng mga pasahero sa MRT3. 8 kalsada sa Luzon ang hindi pa rin madaanan ng mga motorista dahil sa pinsala ng mga nakaraang bagyo at habagat. Kabilang dito ang 3 bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet, Apayao, Ilocos Norte at Detour Road, Anaran Bridge sa Kalanasan, Apayao, Baguio Itogon Road sa Sitio Goldfield, Ifugao, Benguet, Cervantes Quirino Road sa Quirino, Ilocos Sur, at hindi rin madaanan ang 3 bahagi ng mga kalsada diyan po sa Candaba, Pampanga, 2 highway sa Calaca at Laurel sa Batangas. Ayon sa DPWH, nasira ang mga naturang kalsada dahil sa pagguho ng lupa, pagbagsak ng mga bato, naiwang debris at pagbaha. Sa Batanes, halos 200 individual ang stranded dahil kanselado pa rin ang mga commercial flight. May naitala ring landslide sa bayan ng Uyugan pero natanggal na ang mga gumuhong lupa. Umakyat na sa 37 ang napaulat na namatay sa pananalasa ng bagyong Krising, Dante, Emong at ng habagat. Sa tala ng NDRMC, 2 na ang kumpirmadong namatay habang kinukumpirma pa ang napaulat na 35. 22 naman ang napaulat na sugatan habang 8 ang nawawala. Sumampa na rin sa mahigit 2.1 milyong pamilya ang apektado ng mga bagyo at habagat. 241 lugar naman ang isinailalim sa state of calamity. Bunsod pa rin yan ang pananalasa ng mga bagyo at habagat. Biyaheng India si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 5 araw na state visit. Simula po yan August 4 hanggang August 8. Ayon sa Malacanang, kasunod ito ng imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Makikipagpulong din ang Pangulo sa mga top business leaders sa New Delhi at Bangalore at dadalaw sa Filipino community sa New Delhi. Nataon ang state visit sa ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at India. Nanawagan si Education Secretary Sani Angara ng mas mahigpit na kontrol at regulasyon ng mga online gambling platform sa harap ng mga napapaulat na pagkalulong ng ilang estudyante at minor de edad sa online sugal. Sa isang panayam, binigyang din ng kalihim na kailangang protektahan ng kabataan sa masamang epekto ng online gambling na wala pa sa usong gulang para sa ganitong uri ng aktibidad. Nakababahalaan niya dahil nagagamit ng mga bata ang baon at panggasto sa eskwela para makapagsugal na posibleng mahindi rin magandang epekto sa kanilang kinabukasan. Rekomendasyon ni Secretary Angara, magkaroon ng mahigpit na identity verification para sa may account sa online gambling, gaya ng pag-obliga na magsumite ng valid ID para mapawi ang interes ng kabataan. Umapila rin ang kalihim sa mga magulang at guro na mahigpit na bantayan ang mga bata sa kanilang aktibidad online. At abangan, lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila at anong update sa binabantayang LPA sa labas ng PAR sa pagbabalik yan ng Headline sa Hapon. Headline sa hapon. December, napakahalaga sa amin sa Malabon kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin. DCFM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat
nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service. Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Hanap mo ba ay balita? Mga kwentong magpapatibok sa puso? Katatakutan? Kahit ano ang gusto mong pakinggan, meron dito niyan sa Spotify podcasts ng DZMM. Maging una sa balita, public service, pati sa entertainment. Meron po siyang parang maliit na bukol. Siya po ay diagnosed na osteosarcoma. Ito po ay nagkakaroon ng bukol sa buto, nagkakaroon ng nawawala ang kanyang function. Now, Manilin, ano ba ang ating kailangan? Ang po namin ay blood donor po ng grade. Headline sa hapon. Traffic reports. Traffic reports. Alas 4:27 ng hapon, para po sa ating traffic report, alamin po natin yung sitwasyon sa ilang kalsada sa Maynila. Detalye po mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Sa mga sandaling ito ay nananatiling maluwag ang ilang kalsada dito sa lungsod ng Maynila. Sa bahagi ng Top Avenue southbound lane hanggang makarating sa panulukan ng Padre Fauro Street ay makakaranas ng maluwag na daloy ng trapiko. Pagpasok naman ng Padre Fauro hanggang makasapit sa panulukan ng Rojas Boulevard ay makakaranas ng kaunting pagbagal sa daloy ng trapiko. Mula naman sa Top Avenue hanggang makarating sa kanto ng Quirino Avenue ay makakaranas din ng kaunting pagbagal. Pagliko naman sa Quirino Avenue hanggang makarating sa dulo nito sa may panulukan ng Rojas Boulevard ay magtutuloy na mabilis ang daloy ng trapiko. Dito naman sa ating kinatatayuan sa bahagi ng Rojas Boulevard malapit sa Dolomite Beach ay nararanasan na ang light to moderate traffic dito sa southbound lane ng Rojas Boulevard. Itong partikular na bahagi papunta sa may Rizal Park, habang yung northbound lane naman ay nananatiling maluwag itong papunta naman sa panulukan ng CCP complex dyan sa may Pasay City. Samantala, paalala sa mga motorista na bawal po dumaan ngayong araw ng Huwebes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 7 at 8 at patuloy pa rin po na umiiral ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Panahon, Patrol! Sa lagay po ng panahon, naging low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabatayang kumpol ng ulap. Ayon sa Pag-asa, huling namata ng LPA sa hilagang silangan ng dulong Hilagang Luzon. May tsansa itong maging bagyo na tatawaging Fabian sakaling pumasok sa PAR. Samantala, patuloy na umiiral at nagpapaulan ang habagat sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa Central Luzon, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. At yan ang headlines sa hapon. Napapanood ng DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan ding napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa The Filipino Channel. Sa ngalan po ni Tony Velasquez, ako po ang inyong kapamilya, Steve Raz. Nagbabalita ano bang oras? Headlines sa hapon! DZMM Radyo Patrol sa 6:30 nagbabalita, naglilingkod